kumita ng passive income or cash flow sa pamamagitan ng mga rentals kahit wala kang properties. Pwede yan. Yan ang tinatawag nating REITs. Ito ay ang Real Estate Investment Trust. Ang REITs ay mga kumpanya na nagmamay-ari, namamahala at nagpifinance ng mga income producing na mga real estate sa mga klase-klaseng properties gaya ng apartments, offices at saka mga shopping centers. Nagpo-pool sila ng capital galing sa mga investors, tapos mandated by law sila na ibalik sa mga investors ang 90% na taxable income nila in the form of dividends. Ngayon, paano ba gumagana itong REITs? Una, nagpo-pool sila ng funds sa mga investors. Pangalawa, property investment. Ginagamit na yung capital para bumili at i-manage ang portfolio income producing properties. Mga example nito ay mga commercial building, residential complex, saka mga hotels. Income generation, mga properties nag-generate ng income galing sa mga rent saka sa ibang sources. Dividend distribution, legally required sila na distribute ang 90% ng taxable income nila sa mga shareholders o sa mga stakeholders, mga investors as dividends. Key characteristics ng REITs. Number 1, accessibility. Ang ginawa nito accessible ang pag-invest sa real estate kahit wala tayong malaking puhunan na bumili ng property. A good start to sa mga beginners. Number 2, liquidity. Publicly traded siya sa stock exchange kagaya ng stocks. Number 3, diversification. Diversification strategy, pasok na pasok ang REITs. Number 4, passive income. Magandang passive income ang REITs kasi maliban sa nakakatanggap ka ng dividend every 3 months, may possible capital appreciation pa. So kumbaga, hitting 2 birds with 1 stone. Iba't ibang uri ang mga REITs na nakadepende sa specialization mga real estate sectors. Nauna na dyan ang apartment REITs. Nagmamay-ari at nagmamanage sila ng mga residential properties. Pangalawa, office REITs. Nagmamay-ari at nagmamanage ng mga office buildings. Pangatlo, hotel REITs. Nagmamay-ari ng mga hotels at saka mga resorts. Pangapat, retail REITs. Nagmamay-ari at nagmamanage ng mga shopping centers at saka mga retail spaces. Panlima, industrial REITs. Ito naman nagpo-focus sa mga warehouse at saka mga logistics facilities. Top 5 REITs sa Pilipinas, review by crowdsquare.com. Number 1, RCR ng Robinsons Land. Number 2, A-REIT ng Ayala Land. Number 3, M-REIT ng Mega World. Number 4, DDMPR REIT ng Double Dragons Property. Number 5, Phil REIT ng Phil Invest Land. Ngayon itong REITs para sa low to medium risk tolerant investors. Maganda to sa mga beginners kagaya ko. Pero take note, huwag kalimutan due diligence. Research talaga. Tingnan nyo ang fundamentals, market capital, history ng dividends. Ulitin ko, pag-ipon ay hindi sapat. Kaya ugaliin natin mag-invest.